Ito'y isang kwento na may kinalaman sa isang lalaki na nagawang ipambayad utang ang kanyang kasintahan na nagdadalang tao pala ng mga sandaling iyon. Kaya bandang huli ay iniwan siya nito. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano nga ba ang nangyari sa kanila matapos ang mga pangyayaring iyon. Nakilala na natin ang lalaking si Vincent. Alam naman natin na lumaki siya sa mayamang pamilya at hindi nasanay sa kahit na anumang hirap sa buhay. Kaya nga nung naranasan niya mawala ng pera, ay biglang nagbago ang pag-uugali nito. Nasanay kasi siya na gumastos ng gumastos sa mga bagay na gusto niyang gawin. Kaya noong nawalan siya ng pera, ay pinunan niya ang lahat ng kanyang pangangailangan sa pamamagitan ng pangungutang at pang-aabuso sa kanyang kasintahan na si Nicole, na nasaksihan naman natin sa unang bahagi ng ating kwento. Ito ay humantong pa nga sa punto na nagawa pang ipambayad ni Vincent si Nicole sa kanyang pinagkakautangan, na muntik nang ikapahamak ni Nicole at nang dinadala niyang sanggol. Pero ano nga ba ang nangyari matapos iwan ni Nicole si Vincent? Kamusta na silang dalawa? Si Nicole matapos ang lahat ng kanyang mapait na dinanas kay Vincent ay nagtrabahong muli at nagbagong buhay. Nagpakalayo-layo ito at nag-apply agad ng waitress sa isang restaurant malapit sa apartment na napili niyang tirhan kasama ang kanyang magiging anak. Siya ay natanggap naman agad na hindi na nakakapagtaka, lalo na nang nalaman ng restaurant na kanyang ina-applyan na dati na din itong naging waitress sa isang malaking restaurant. Naging mahirap man ang bawat araw para kay Nicole dahil nag-iisa na lamang siya, ay kinakaya niya pa rin ito. Walang pagod o hirap o pagsubok ang hindi niya kakayanin para sa kanyang magiging anak, para makapag-ipon siya at maibigay niya sa kanyang anak ang magandang buhay sa abot ng kanyang makakaya. Ang hindi niya napapansin ay may isang lalaking customer na palagi palang nakatingin sa kanya. Regular customer ito ng restaurant na kilalanin natin sa pangalang Mike. Ang ganda ni Nicole ay lubusang nagpahanga at nagpabighani kay Mike, lalo na kapag lumalapit si Nicole sa kanya, dala ang isang maganda at matamis na ngiti para siya ay pagsilbihan. Hanggang sa dumating na din ang oras na nakakuha na din ito ng lakas ng loob si Mike, kung saan sa paglabas ni Nicole ng restaurant para umuwi matapos ang maghapong pagtatrabaho, ay hindi nito inaasahan na may tumawag sa kanya at lumapit. Ito ay nakilala naman ni Nicole pero hindi pa nito alam ang kanyang pangalan. Nicole, Mike nga pala. Pakilala nito kay Nicole. Oh sir, ikaw pala. Ano may paglilingkod ko? May naging problema po ba sa services ko kanina? Wala naman. Yayayain sana kita kumain sa labas. Kung pwede lang sana. Sana mapagbigyan mo ako. Promise, hindi ako masamang tao. Gusto lang talaga kitang makausap. Si Nicole dahil nakikita naman niya si Mike na mukhang mabait at wala naman siyang nararamdaman na kahit anong kaba, dito ay pumayag na rin siyang sumama. Sila ay sumakay sa magarang kotse na pagmamay-ari ni Mike at sa kanilang biyahe ay nagsimula na ang kanilang pag-uusap at kwentuhan. Dito nalaman ni Mike ang ilang bagay sa buhay ni Nicole, katulad ng mag-isa na pala ito at wala nang nakakasama sa buhay. At nang nakapunta na sila sa restaurant at kumain, ay mas lalo pang nagkakilala ang dalawa. Bagamat hindi detalyadong ikinuwento ni Nicole ang mapait na nangyari sa kanya, ay naging malinaw kay Mike na dumanas ito ng matinding hirap sa piling ng isang mapang-abusong kasintahan. Nalaman naman ni Nicole na si Mike ay isang businessman na nagmamay-ari ng ilang malalaking negosyo sa kanilang lugar. Gayunpaman ay nilinaw din ni Nicole kay Mike
na hindi pa siya handa makipagrelasyon muli. Wala siyang ibang iniisip ngayon kundi ang kanyang isisilang na anak. Alam mo, masakit umibig. Masakit iwan ang isang tao na noon ay nagbigay ngiti sa akin. Pero yun ang pinakatamang ginawa ko sa buong buhay ko. Dahil ayokong makagisna ng aking anak ang ganong klaseng ama na hindi kayang tumayo sa kanyang sariling paa. Naiintindihan kita, don't worry. Nais ko lang na makilala ka at hindi ako nagkamali. Hindi ka lang maganda sa panlabas. Sobrang ganda din ang iyong kalooban. Pagkalipas ng gabing iyon, ay naging normal naman ang bawat araw para sa kanila. Pero kung dati ay halos hindi na nag-uusap ang dalawa sa restaurant bilang isang customer at waitress, ay madalas na sila magbiruan at mag-usap. May pagkakataon din na kapag off ni Nicole sa trabaho, ay namamasyal na sila para mas lalo pang kilalanin ang isa't isa. Naging panatag ang damdamin ni Nicole kay Mike at tila napapalapit na siya dito. Sinasamahan na din ni Mike si Nicole sa ilang check-up nito. Pero hindi ito hinahayaan ni Nicole na tulungan siya sa kahit na anong gastos sa kanyang pangangailangan dahil gusto niyang mula sa kanyang pinaghirapan niyon na manggaling. Na siyang mas lalong hinangaan ni Mike kay Nicole. Bibihira ang ganung babae. Kahit pa alam naman ni Nicole na madali para kay Mike na tulungan siya sa lahat ng bagay. Dahil nga hindi ang yaman ni Mike ang dahilan kaya siya sinasamahan nito, kundi ang pagiging palabiro, malambing at marespeto nito sa kanya. Naging matiisin din si Mike sa kanyang nararamdaman. Ang makasama niya lamang si Nicole ay sapat na para sa kanya. Pero gaya nga ng sinasabi nila, ang pag-ibig ay hindi mo maiiwasan. Isang gabi sa kanilang pamamasyal ay may sinabi si Mike kay Nicole na hindi nito inaasahan, kung saan nagtapat ito sa kanya sa pagbabakasakaling tatanggapin nito ang kanyang pag-ibig at kung hindi naman ay irerespeto ni Mike ang magiging sagot nito. Pero mas magugulat si Mike sa naging sagot ni Nicole dahil sinagot niya ito sa pamamagitan ng isang matamis na halik. At doon nagsimula ang kanilang matamis na pagmamahalan hanggang sa ikasal sila matapos maipanganak ni Nicole ang kanyang anak na babae na pinangalanan niyang Jasmine. Simula ng manganak at ikasal si Nicole ay hindi na din ito nagtrabaho at nag-focus na lamang ito bilang isang mabuting asawa at ina para sa kanyang pamilya. At makalipas ang 10 taon, ay mas lalong naging successful pa si Mike sa kanyang negosyo. Si Vincent naman sa kabilang banda, simula nang mamatay at maipagmana ng kanyang ina sa kanya ang kanilang negosyo, ay nagsimula na itong bumagsak na humantong sa pagkakabaon ni Vincent sa milyon-milyong pang utang dahil sa bisyo nito. Kaya walang nagawa si Vincent kundi maghanap na lamang ng isang mayaman na negosyante na magkakaroon pa ng interes na bilihin ang kanya pang ilan nitong pagmamay-ari na pinaghirapan ng kanyang magulang at para makabawi sa kanyang mga atraso. Hanggang sa may nakapagsabi kay Mike na isang kaibigan tungkol sa bagay na yun na nagbigay interes din sa kanya. Lalo na nang malaman niya ang pangalan ng may-ari nito na pamilyar sa kanya at minsan ang ikinuwento na din sa kanya ng kanyang asawa. Agad naman sinabi ito ni Mike kay Nicole at dito ay nakapag-usap sila tungkol sa isang plano na napagkasunduan nilang gawin. Isang araw ay tumawag si Mike kay Vincent para sabihing interesado na ito bilhin ang kanyang assets. Naging maayos naman ang negosasyon nila na naisipan pa nilang dalawa na magkita sa isang restaurant kung saan nagtatrabaho si Nicole noon. At sa takdang panahon ng kanilang pagkikita ay nagulat si Vincent dahil kasama ni Mike si Nicole na ipinakilala niya bilang kanyang asawa. Kasama ang kanilang anak na si Jasmine na nakaapelyido kay Mike simula nang maipanganak niya ito.
Nagulat ka ba? Naalala mo pa ba ako? Dito mo ako unang nakita at nakilala. Pero huwag kang mag-alala dahil lumipas na yun. Napatawad na kita. Pinakausapan ko ang aking asawa na bilhin ang mga assets mo dahil alam kong kailangan mo yun. Kailangan mo yun para makabawi sa lahat ng naging pagkakamali mo. Hindi pa huli ang lahat para magbagong buhay, Vincent. Sana sa pagkakataong ito ay magbago ka na ngayon at maranasan mo din kung paano mahalin at magmahal ng tunay. Dito naiyak ng tuluyan si Vincent habang lubusang nagpasalamat sa mag-asawa lalo na kay Nicole dahil sa kanyang mga nagawa. Anak, bago tayo umalis, yakap ka muna kay Tito Vincent mo. Niyakap naman ito ng mahigpit ni Vincent. Matapos iyon ay nakipagkamay ito kay Mike para sa isang maayos na negosasyon. At dito naging maayos ang lahat para sa kanila. Lumipas ang ilang taon ay tinupad ni Vincent ang kanyang pangako kung saan nagtayo ito ng bago niyang negosyo na ngayon ay pinagbuhusan na niya ng pagod at pagsisikap. Gayon din ay hinayaan din nila Nicole at Vincent na maging malapit ito sa kanila. Dahilan para madalas ay makadalaw din ito sa kanyang anak. Tandaan na kahit ano pa man ang kasalanan sa atin ng isang tao, ay palaging may dahilan para magbigay tayo ng kapatawaran sa kanila, katulad ng ipinakita ni Nicole sa ating kwento. Gayon din ang lahat naman ng tao ay nagkakamali, pero hindi ibig sabihin nun ay huli na ang lahat para sa kanila. At yan ang natutunan ni Vincent kaya nagbigay daan ito sa kanyang pagbabagong buhay. Ano ang masasabi nyo sa kwentong ito? Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Ang channel na magbibigay sa iyo ng lungkot, saya at inspirasyon. At ito ang Dunong TV Stories. Maraming salamat po.